Ito yung kaganapan tong 2016 election debate nang magharap si Bongbong Marcos at si Senator Peter Cayetano. Sa paksang ito, sinasabi ni Senator Peter Cayetano, nalala ang korupsyon pag naupo si Bongbong Marcos Jr. sa pwesto. Ito, panoorin natin. Kanina pa si Senator Alay na nang-iimbento ng kung ano-ano. Tignan po ninyo kung ano. Okay. Ang kaso tungkol sa human rights compensation ay nasa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at ng human rights claimants. Wala na po ang pamilya Marcos. Hindi man po kami nag-a-argue, hindi na po kami nagpapadala ng abogado sa kasong yan. Ang humahad lang sa pagbayad na compensation ay ang gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan ng Liberal Party. Yan po ang katotohanan. Senator Marcos, I'm talking about the 1 billion with the PCGG and yung $5 billion na nakatago pa. Kung ako nagsisinungaling, hamunin kita ngayon, fact check. Pag ako ay mali ang sinabi ko dito, magwi-withdraw ako. Pero pag ikaw mali, hindi mo lang magwi-withdraw, isoli mo ang pera sa tao. Alright. One final... Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Hunasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Anong garantiya nyo na si Alang Cayetano ay lalaban sa corruption? Bukod sa walang may hawak sa amin sa liig, walang malaking negosyante na pumapondo sa aming kampanya, sabihin nyo anong issue ng corruption sa ating bansa at wala doon si Alang Cayetano. EDSA 1, EDSA 2, kay Binay, kay Arroyo, sa SSS, fertilizer scam, lahat po doon, nandun po kami at lumaban. Meron po tayong kasama dito na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy, nawawala. Pero nagulat po ako, mga kababayan, sabi ni Senator Bongbong, wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila, 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles na mga NGO. Pork barrel po yon ng hindi ng tatay niya pero siya. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging vice president siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Pagka malaking ninakaw mo, maging congressman, mas malaki maging senador. Is that how he became congressman? Is that how he became senator? Let me respond. That's not how I became congressman. It's not how I became senator. Well, mga kababayan, alam kong sa Europe nag-aral si Senator Bongbong kahit peke yung diploma. Pero Ibang issue na yan, Senator Alan. ang sinabi ko po na magiging congressman ka, that's sarcasm. Because it applies to many, not to all. Okay. Kung ako'y naging congressman dahil corrupt, di sana hindi ako sumama sa EDSA 1, EDSA 2, hindi ako lumaban sa corruption ni Binay, hindi ako lumaban sa corruption ni Arroyo. But Senator Marcos, nasaan ka pag corruption ang pinag-uusapan? Di ba? Wala ka sa hearing. Sabi mo kanina, Senator Marcos, matagal tayong magkapartido, bakit ngayon lang bringing up? Naalala ko tuloy, nung hearing na Napoles, galit siya sa akin lumapit kasi pinapatawag ko yung isang Maya Santos. Ngayon ko lang nalaman bakit, kasi lumalabas doon sa final ngayon sa Ombudsman, yun pala ang in-between ni Senator Bongbong at ni Napoles.